Matinding traffic ang sinusuong ngayon ng mga motorista dyan sa North Luzon Expressway dahil sa pagkasira ng tulay sa Marilao, Bulacan. Abutin pa raw ng hanggang 3 linggo bago tuluyang maayos ang tulay. At live mula sa NLEX Marilao, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, hanggang saan na ba inaabot ng traffic dyan? Naku, alam mo Julius, kahit kami ng aming team ay inabot ng siyam-siyam para lang makaabot dito sa Marilao Interchange. Kung saan nga mula dyan sa Valenzuela ay 3 oras ang biyahe papunta dito. Mula nga dito sa aking kinatatayuan, kung makikita ninyo, dito sa southbound lane ay napakabagal ng daloy ng trapiko dito. Sa tansya ko ay nasa 10 kph lamang ang takbo ng mga sasakyan dyan. At dito naman sa northbound lane, dito sa mismong likuran ko, medyo bumibilis-bilis na yung takbo ng mga sasakyan dahil kung kanina ay 2 lane lamang ang nadadaanan, ngayon 3 lanes. May binuksang 1 lane tapos yung isa pang zipper lane, kaya mas mabilis ng kaunti itong mga northbound vehicles. At kanina nga binuksan itong isa pang karagdagang lane dahil tumigil muna sa pagre-repair itong mga nagkukumpuni dito dahil hintayin daw muna nilang humupa yung traffic bago nila ayusin yung isa pang girder. At yan nga ay dahil pa rin dito sa nasirang tulay dito sa Marilao Interchange. Mabagal ang usad ng mga sasakyan sa northbound lane ng North Luzon Expressway. Kapag biyaheng norte, nagsisimula ang tukod ng traffic sa may Balintawak Toll Plaza hanggang sa Marilao, Bulacan. Kapag biyaheng Maynila naman, ang buntot ng traffic ay bago dumating ng Bocaue Toll Plaza hanggang sa Marilao. Naiipon ng mga sasakyan dahil isinara ang lanes 2 at 3 o yung gitnang kalsada sa northbound lane dahil nasira ang Marilao Interchange Bridge. Yan ay matapos sumabit sa tulay ang 2 truck kahapon. Sa pagsusuri ng pamunuan ng NLEX, matindi ang sira sa girder ng Marilao Interchange Bridge. Kaya mga Class 1 vehicle lang muna ang pinapadaan sa Marilao Interchange Bridge. Sa ngayon ay nilagyan ng pansamantalang suporta ang tulay, pero kailangan pa rin daw itong palitan. Aabuti ng 2 hanggang 3 linggo ang pagkukumpuni. Tiniyak ng NLEX na hindi ito aabuti ng Semana Santa kung kailan palaging dagsa ang mga biyahero. Yun po yung sinisiguro po namin. Yun po yung sa coordination with our contractor na hindi dapat talaga umabot po ng Holy Week. So actually yung 2 to 3 weeks may konting leeway na po yun. So we're hoping na dapat matapos nila talaga between 2 to 3 weeks. Para makatulong sa traffic, naglagay ng zipper lane para sa northbound vehicles. May inihanda namang alternatibong ruta. Para sa mga motoristang babiyahe pa norte, pwedeng umexit muna sa NLEX Karuhatan, Paso de Blas o May Kawayan, saka dumaan sa MacArthur Highway at pumasok na lang uli sa NLEX sa bahagi ng Ciudad de Victoria o sa Bocaue Interchange. Yung mga pa-southbound naman o papasok ng Metro Manila, pwede kayong umexit muna sa Bocaue Interchange o Ciudad de Victoria. Dumaan muna sa MacArthur Highway at pumasok na lang ulit sa NLEX May Kawayan southbound. Sa ngayon, sinampahan na ng reklamong reckless imprudence resulting to damage your properties ang driver at may-ari ng mga truck. Julius, kung maririnig nyo nga dun sa aking report ay ang ginawang alternate route ay itong MacArthur Highway. Pero alam mo, ako personally, kanina nadaanan namin yun ay hindi ko rin maisasuggest na doon dumaan dahil mukhang mas matindi pa yung traffic doon dahil doon na nga nagsama-sama yung mga ayaw magbayad ng toll, yung mga papunta doon sa iba't ibang bayan sa Bulacan at syempre yun yung mga umiiwas sa traffic dito sa NLEX. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.